Sa mga balita naman po sa labas ng bansa, umakyat sa 800,000 Palestinong sibilyan ang sapilitang inilikas sa pagpapatuloy ng malawakang opensiba ng Israeli forces kontra grupong Hamas sa Rafah, Gaza. Ayon sa UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees, sa mga safe zones daw na walang inuming tubig at malinis na sanitasyon, inilipat ang mga apektadong bakwit. Ang giit nga ng ahensya, wala nang ligtas sa lugar para sa mga Palestinong patuloy na naiipit sa matinding kaguluhan. Karamihan din sa mga Palestinong bakwit ay ilang beses nang nagpalipat-lipat matakasan lamang ang kaliwat kanang bombahan sa Gaza. Lalo pa pong napilayan ang mga ospital na nagsiservisyo sa bansang Sudan, bunsod ng higit sa 1 taon ng gera sa pagitan po ng paramilitary forces at Sudanese Army. At ayon sa report, nasa 65% na ng kanilang populasyon ang wala ng access pagdating po sa healthcare system. Simula nang pumutok po ang digmaan ng magkabilang grupo, nasa 11 rehiyon mula sa 18 ang patuloy na naghihirap. Katumbas yan ng $18 billion o higit 1 trilyong pisong pagkalugi sa kita ng Sudanese government. Umaabot na rin sa 1.3 milyon ang kaso ng malaria, 11,000 kaso ng cholera at 9,000 kaso ng dengue ang naitala sa apektadong bansa. Sa huling tala po naman ay umaabot na sa higit na 15,500 ang katao ang patay habang nasa halos 9 na milyon sibilyan ang inilikas. 4 naman ang kumpirmadong patay sa pananalasa ng matinding pag-ulan at malakas na hangin sa Houston, Texas sa Amerika. Umabot na sa 800,000 kabahayan at negosyo ang walang supply ng kuryente. Maraming establishmento sa downtown Texas ang nabagsakan ng kawad ng kuryente at maging ng basag na salamin. Naglabas naman ng advisory ang kanilang Weather Bureau sa posibleng pagbaha, dulot ng nararanasang masamang panahon. Houston, we have a problem. Samantala po naman, umabot po sa higit na 300,000 hektarya ang natupok sa gitna ng naranasang wildfire pa rin sa Canada. Ayon sa Canadian Interagency Forest Fire Center, 70 wildfires ang nananatiling aktibo sa kanilang bansa. Kabilang sa pinakanapuruhan diyan ang lalawigan po ng Alberta at St. Onge. At kahit po nakaranas ng ilang oras na pag-uulan ay hindi yan naging sapat upang tuluyang mabawasan ang sunog sa rehiyon. Umaabot naman sa libu-libong residente sa British Columbia ang inilikas ng mga otoridad. Dahil diyan, dagok na rin sa turismo ng Canada ang patuloy na naranasang wildfire sa mga apektadong lalawigan. Daang residente ang inilikas sa 7 komunidad sa West Halmahera sa Indonesia matapos sumabog ang Mount Ibu. Sa ilang larawan, nakunan pa ang sanib-puwersang pagsabog ng bulkan at kidlat sa Volcanic Island. Agad na nagpadala ng rescue team ang Indonesian government upang masagip ang mga apektadong residente. Ipinagbabawal ang pagpunta sakop ng 7-kilometer radius ng pumutok na bulkan. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.